everyone! Welcome sa aking Usapang Koneho Vlog. Magandang araw mga karabetero. Ngayong araw na to, kami ay gagawa ng kulungan para sa aming mga alagang rabbits. Kung napanood nyo yung last vlog ko tungkol kung bakit agad nasusugatan yung mga alaga natin, the main reason is dahil sa kanilang kulungan, hindi maayos yung pagkagawa at agad kinakalawang. At yun ang nagkakos sa kanila ng sugat at stress. At ngayon, napagpasyahan namin na gumawa ng mas maayos na kulungan. Yung ginamit namin na materyales ay bakal at yung sahig ng rabbit, imbis na screen, mas mabuti kung pang dog pet cage matting na gawa sa mas matibay na plastic. In-order lang namin siya sa Shopee. Mas makakamura kasi kayo kung mag-order kayo sa online. Nasa 89 pesos lang siya at 1/3 yung size niya. So, gumawa muna kami ng frame para mailagay at maikasya yung mga dog cage matting. Inuna namin yung mga sahig para sa mga rabbit. Ang design ng aming cage ay may second floor para mas makatipid sa gastos at unique din siya. Nakakasave kasi ng space sa lugar ng inyong paglalagyan. Kaya ganito yung design na naisip namin. Ganyan po siya kalaki. 3 days later. It's almost done, everyone. It's almost done. So, nanay siya sa mga 16 bucks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, almost 16 bucks lahat siya. Guys, malapit nang matapos yung kulungan namin. So, made of, ano siya? Ganito. I'm sure na hindi masistress yung rabbit kasi yung, yung space nila is saktong-sakto na sila. Makakatayo, makakaikot. Tapos, yung nila dito is hindi na siya made of skin, hindi na siya makakalawang. So, malapit na matapos. Yung lagayan nila ng water is ganito. Malaki na. Isang mineral para hindi agad maubos. So, hindi na magsistay yung mga poop ng mga rabbits, guys. Kasi, automatic na siya na mahuhulog dahil yung butas niya is malaki siya. Di kagaya nung old na kulungan namin. Nagsistay yung mga poop nila. Hindi siya nahuhulog lahat. Kasi maliit yung butas. Naka-double screen kasi yun. Yung malaki. Tapos parang inano pa namin ng maliit na screen. Kala kasi namin is matibay siya pag ganun. So, yun. Kinalawang at nagsistay yung mga poop nila at nagkakos ng sugat. Natutusok lang yung mga paa nila. Tapos yung mga dumi is nagkukos din ng mangge sa mga rabbits natin. Kaya mas mabuti if kung gagawa kayo ng cage or kulungan ng mga rabbits is mas better na ito yung quality. Mas better din if pinturahan para hindi siya agad kaluwangin. Okay. So yung kulang na lang dito sa kulungan, guys, is yung bubong. Yan. Yung bubong na lang. So guys, mas mabuti if yung poop ng mga rabbit na nasa taas is masa-slide lang siya doon papunta. Masa-slide lang siya dito. Lalagyan pa to ng cover. Yeah. Kasi kung hindi mo siya lagyan ng ganito yung mga poop ng rabbit na nasa taas is mapupunta dito sa baba. So, ngayon, namatayan tayo ng isang rabbit. 'Di ba? Sayang naman.
sa stress. Ngayon morning ko lang siya nakita. Tapos imagine sa isang dito, tatlo sila. So na-stress talaga siya. And then kaya namatay siya, sayang. Isa sa reason dahil hindi pa kami nagpapadami ng mga kuneho dahil hindi enough yung kulungan. Sayang naman kung mamatay lang. Nasi-stress kasi sila kapag yung kulungan nila is masikip. Kaya sayang. Namatayan na naman tayo. Diba nakakasad pag nawawalan tayo ng rabbit. So ngayon, kunti na lang, matatapos na yung malaking kulungan. Tig-iisa na sila. Kawawa talaga sila. Ngayon ko lang kasi ngayon lang kasi ako nakauwi sa Davao. Kaya ngayon lang kami naka-decide na gumawa ulit ng malaking kulungan, yung kasyang-kasya sila. So, nakakasad talaga kapag namatayan tayo ng rabbit. Kahit anong breed pa yan, kahit yung pang meat type, sayang din. Ito siya. Ngayong morning ko lang napansin, anak siya nito, ni kapatid niya tong white na may pagka-chestnut yung color sa may tenga. So, mama niya to, si Kanga. Hindi sila enough sa kulungan eh. Tapos, dapat nakaseparate na talaga yung mga anak ni Kanga kasi nasa 3 months na. Sige lang. Malapit na matapos yung kulungan nyo. So, tingnan nyo, yung kulungan na is kinakalawang na talaga. Kaya, next time guys, if ever gagawa kayo ng kulungan, mas mabuting yung pang final na talaga, hindi yung ganitong quality, parang kinakalawang kasi siya eh. At minamanggi na din sila dahil siguro sa kulungan nila. Madumi na. Parang hindi kasi nahuhulog yung mga poop nila eh. Nang dahil sa screen, maliit lang siya. Tapos, yung iba namang rabbit ko is nasusugatan yung mga paa nila dahil natutusok sa mga screen. Nakita nyo naman sa last video ko na ito si Teddy. Siya, ang dami niyang sugat, dumudugo pa yung mga paa niya. Pero ngayon, parang naghihil na siya kasi ininjikan ko na ng ivermectin. Sige lang, kunti na, malapit na matapos yung kulungan nyo. So, ito na po yung bagong kulungan namin. Hindi na namin siya napinturahan. Agad na naming inilipat yung mga rabbit. Kasi ang dami na nilang sugat. So, ito na po. Thank you for watching. Yun lang po ang mabibigay ko ng mga tips as of now. Kung nagustuhan mo ang aking video, kindly click the like and subscribe to my video para ma-update kayo sa susunod. Tungkol sa usapang kuneho tips and knowledge. Bye-bye!